What's up mga Oni-chan? Welcome sa Chapter 90 Manga Review ng Mushoku Tensei at ipagpapatuloy natin ang napag-iwanan ng nakaraang chapter kung saan sinusort ni Rudeus ang gagawin niya para maging mas maayos ang sitwasyon nila Aisha at Norn. So, simulan na natin ang video. Pero bago tayo magsimula, shoutout nga pala sa mga Senpai tier members natin. Shoutout din sa mga tropa natin dyan sa comment section. Salamat sa solid yung suporta. At siya nga pala, kung mahilig ka naman sa mga manhwa, pwede kang manood sa isa pa naming channel na Oni-chan Tagalog Manhwa. Sa pagpapatuloy ng nakakapanabik na istorya ni Rudeus sa kanyang pangalawang pagkakataon sa buhay, dumako tayo ilang araw na ang nakalipas matapos dumating nila Aisha at Norn sa bahay nila. May isang estudyante na tinawag si Rudeus na leader at sinabihan siya nito ng good work. Napalingon naman dito si Rudeus. Nagtatakang sinabi ni Rudeus na, sige, ikaw din. Matapos yun, pumunta si Rudeus sa kwarto ni Vice Chancellor Geneth. Piniliwanag ni Geneth na nasa kanya na yung resulta ng entrance exam na kinuha ng mga kapatid ni Rudeus nung isang araw. Pagkabigay kay Rudeus ng mga resulta, hindi maipinta ang kanyang mukha sa kanyang nakita. Sa sumunod na eksena, pagka-uwi ni Rudeus ay agad siyang binati ni Aisha nang may ngiti sa mukha nito. Nagpasalamat naman si Rudeus. Hiningi naman ni Aisha yung nabasang robe niya dahil sa snow at papatuyuin daw nito yon sa fireplace. At sinabihan na din siya nito na nakahanda na yung hapunan nila. Nung tinawag naman ni Aisha si Norn para kumain, ay ibang-iba ang tono nito kumpara sa pakikipag-usap kay Rudeus. Napansin naman yun ni Rudeus. Sa sumunod na eksena, nasa kainan na sila at kakatapos lang kumain ni Aisha. Natapos na din kumain dito si Norn, kaya sinabi na ni Rudeus na kung pwede ba niya silang makausap. Dumating na daw yung resulta ng exam nila nung nakaraang araw. Una daw ay si Aisha na nakakuha ng perfect score. Tuwang-tuwa si Aisha at sinabi na dahil dun ay hindi ba pwede na siyang magtrabaho para kay Rudeus at hindi na mag-aral kagaya ng promise nila kung saan sumang-ayon si Rudeus. Sagot naman ni Rudeus na pero kung may kahit ano itong gustong matutunan sa school ay sabihin lang ito ni Aisha. Bigla namang nagpakit si Aisha at sinabi na kung ituturo ng kanyang master ang mga ganong bagay in great detail ay why not? Dahil doon nagulat si Rudeus at napatanong kung saan natutunan ni Aisha na mag-plead ng ganun. Sinabihan niya na lang si Aisha na kausapin nito si Sylphie para malaman kung ano yung mga kailangan nilang gawin, kung saan sinabi ni Sylphie na excited na siyang makatulong si Aisha. Tumayo naman sa kanyang inuupuan si Aisha at yumuko at sinabi na hayaan na nila iyon sa kanya. Napakomento si Rudeus sa isip niya na and so, the little sister maid burst onto the scene. Pero kung nasa dating mundo niya daw sila, ay isang domestic helper ang tawag dito. Sunod naman daw ay si Norn. Nalampasan daw nito yung passing grade ika ni Rudeus. Para daw sa pagkuha ng test ng agaran matapos ang pag-travel ng isang buong taon, ay mahusay ang ginawa nito. Sa isip ni Rudeus ay sinabi niya na according kay Geneth, na hindi naman daw masahol yung grade ni Norn. Ano lang, slightly below average para sa edad nito. Kung totoo man daw yun ay wala namang dapat alalahanin. Tinanong naman ni Rudeus si Norn kung anong field of study ang gusto nitong pasukan. Nakatahimik lang naman doon si Norn at hindi kumikibo. Sinubukang kausapin ito ni Rudeus at sinabi na kung tama yung naaalala niya ay matapos kunin ni Norn yung general courses nung second and third year nito ay dapat pipili na ito ng specialty. Sa ngayon daw ay bakit hindi subukan ni Norn na hanapin ang gusto nitong gawin ng ilang taon. Patuloy na nagpaliwanag si Rudeus at sinabi pa nito na diba ay healing magician yung mami nila. Kaya kung wala nang iba ay hindi naman daw masama na i-major yung healing magic. Napansin na din ni Sylphie na tila ang daldal na nito ni Rudeus. Habang nagpapaliwanag ay napansin ni Rudeus na nakatahimik pa din si Norn kaya natameme siya. Napaiyak na lang si Rudeus at sinabi na mukhang ayaw talaga sa kanya ni Norn. Bigla namang nagsalita si Norn at sinabi nito na sa pinag-examan daw nila ay ipinakita ni Rudeus sa kanila yung ibang facilities doon. Inalala ni Norn nung ipinakita sa kanila ni Rudeus yung dorms at kwento na naging boarding student siya noon. Sinabi ni Norn na gusto niyang subukang tumira sa isang dorm. Nagulat naman dito sina Sylphie at Rudeus. Mapang-asar na ekspresyon naman yung ginawa ni Aisha. Pinag-isipan naman ni Rudeus yung sinabi ni Norn. Isang 10-year-old girl na nakatira sa isang dorm. Usually daw na double rooms ang dorms. Kung magdodorm daw ito ay baka magkaroon pa ito ng mga kaibigan. At yung rules daw noon ay nagpapaganda sa kaligtasan ng lugar at nandun naman din daw si Sylphie tuwing night shift. Gusto niya naman daw maging mas close pa kay Norn pero sa rate daw na yun, ang emotional gap na nasa pagitan nila ay lalaki lang lalo kung wala silang gagawin para doon. At meron pa daw isang problema, si Aisha.
May likas daw itong pagkamayabang towards Norn. Sinabihan naman na daw niya ito na maging aware, kaso mukhang wala daw itong awareness na meron itong attitude. Dahil naisip ni Rudius na magiging masamang karanasan para kay Norn na manatili sa isang buhay kasama si Aisha na minamaliit siya, at siya na kinakainisan nito ay napagdesisyonan ni Rudius na pumayag. Matutuloy daw iyon at siya nang bahala sa application. Tila gulat na gulat naman dito si Aisha. Bakit naman daw, ika ni Aisha? Hindi ba mas masahol daw yung grado ni Norn sa kanya? Sumigaw ito sa galit at sinabi na kahit na nagsusumikap siya ay hindi daw yun patas kung si Norn lang yung magdodorm. Bigla namang tumahimik yung paligid matapos yun. Nung sinubukang kausapin ni Rudius si Aisha ay sinabi nito na kaya ba nagpapakita ng favoritism si Rudius ay dahil ang nanay nito ay isang mistress. Nagulat naman si Rudius nang marinig niya yon. Sino naman daw nagsabi kay Aisha na mistress yung nanay niya? Umiiyak naman na sinabi ni Aisha na sabi iyon ng nanay niya mismo at yung lola ni Norn. Sa isip ni Rudius ay sinasabi niya na sigurado daw naging hard yung mga magulang ni Zenith kina Lilia at Aisha dahil aristocrats yung mga iyon at devout followers ng Millis Church. Maliban din daw sa kanyang personal opinion ay iyon yung kanilang kultura kaya hindi niya sila masisisi. Patuloy na umiyak si Aisha at kwestiyon na dahil ba iyon na half-blood related lang siya kay Rudius. Ginawa naman daw ni Aisha ang lahat ng mga kaya niya at tumutulong din siya sa bahay. Nag-aaral din nga daw ito sa hating gabi Kahit na kinuha daw ni Norn yung exam ay wala pa rin daw yung ginawa. Sa isip ni Rudius ay sinasabi niya na nagsisimula niya nang makita ang background ng dalawa. Yung pamilya ni Zenith ay minamaliit si Aisha bilang isang illegitimate child, kaya nagsimula si Aisha na gawin ang lahat ng kanyang makakaya upang hindi matalo kay Norn. Habang si Norn naman ay laging kino-compare kay Aisha in terms of ability na nagsani ng pagkakaroon nila ng warped relationship. Wala daw kahit sino dito ang magdidiscriminate. Kung siya daw, yung nakakatandang kapatid, ay hindi seryosong kukumprontahin yung issue na iyon ay paano na? Tumayo siya at nilapitan niya si Aisha. Piniliwanag niya na hindi niya iniisip na isang mistress si Lilia at nakikita niya daw sila ni Norn bilang pareho niyang kapatid. Hindi niya naman daw sinusubukang maging selfish kay Norn. Hindi daw masyado nag-hit off si Norn sa kanya at baka daw may makuha si Norn sa pagtira sa dorms. Sinusubukan niya lang naman daw gumawa ng judgment calls. Habang hawak-hawak yung kamay ni Aisha ay naramdaman niya na ang gaspang ng mga ito para sa kanyang edad. Simula daw nung dumating yung dalawang iyon ay naging napaka-attentive ni Aisha sa housework na nagsani ng pagkalinis ng kanilang bahay. Yung mga labahin din daw ay laging malinis araw-araw para sa bath. Pati yung robe niya ay lagi nung pinapatuyo sa fireplace bago siya umalis. At dagdag pa daw doon ay nalaman niya ngayon na nag-aaral pa iyon si Aisha matapos ito gawin ang lahat ng yun. Piniliwanag ni Rudius kay Aisha na kahit hindi pa daw nito masyado maiintindihan niyon, ay ang pagbigay niya kay Norn ng permission para tumira sa dorms ay hindi favoritism. Example na lang daw kung gusto ni Aisha na pumasok at kung gusto din itong tumira sa dorms ay hahayaan siya ni Rudius. Nagkaroon daw ito ng perfect score sa exam kaya pwedeng gawin ni Aisha ang gusto nito. Pero kung sinabi daw ni Norn na ayaw niyang pumasok at gusto niyang tumulong sa housework ay hindi niya iyon nahahayaan dahil sa tingin niya ay hindi iyon magiging mabuti para kay Norn. Gusto daw i-recognize ni Rudius ang efforts ni Aisha. Matapos yun, gumaan na yung pakiramdam ni Aisha at sumang-ayon na sa kanyang kuya. Sinabihan naman ni Rudius si Norn na maglalagay siya ng tentative condition sa pagtira nito sa dorms. Bumisita daw itong si Norn sa kanila once every 10 days. Tinanong naman ni Norn kung bakit, kaya sinagot ni Rudius yun na dahil nag-aalala siya. Di nagtagal, sumang-ayon naman doon si Norn. Sa sumunod na eksena ay nasa kama na sila Rudius at Sylvie at napakomento itong si Sylvie na mukhang ang daming nangyari sa Millis nung nandoon si Norn at Aisha. Sumang-ayon naman doon si Rudius at sinabi na ngayon ay hindi niya alam kung ano yung tamang gawin since biglaan lang sila nagkasama-sama. Bibigyan niya daw sila ng breeding room at titignan kung ano yung gagawin nila. Hiniling niya naman kay Sylvie na bantay-bantayan nito si Norn kapag nasa dorm na iyon kung saan masayang pumayag naman si Sylvie. Aalagaan niya daw si Norn gamit ang lahat ng kanyang makakaya. Sa sumunod na eksena ay nag-apply na si Rudius para sa pagstay ni Norn sa dorm. Medyo nalungkot naman si Jeanette sa hindi pagpasok ni Aisha sa school nila. Kapatid din naman daw ni Rudius si Norn at habang nag-aaral daw iyon doon ay maaari itong maging isang magaling na magician. Sa sumunod na eksena, makalipas ang ilang araw ay all set na ang dorm life preparations ni Norn. Narinig daw ni Rudius na ang magiging roommate ni Norn ay isang 4th year kaya sinabihan niya ito na batiin iyon ng maayos dahil first impressions last.
Sa isip ni Rudius ay pinaliwanag niya na hinanap niya rin daw yon ahead of time at hindi naman yon mukhang masama. Kaso nung sinubukan niya iyong batiin ay tinakbuhan lang siya nun. Matapos yun ay sinabi ni Sylvie na sasamahan niya na si Norn papunta sa dorms. Pinaalalahanan ni Rudius si Norn na kailangan nitong sumunod sa patakaran ng dorms at kahit na makasalubong nito ang demons ay huwag itong magdidiscriminate. Ibigay daw nito ang lahat ng makakaya niya kapag nag-aaral at ipangako daw nito ang tatlong yun. Nangako naman si Norn na gagawin niya ang lahat ng yon. Dagdag ni Rudius ay kapag nagkaproblema daw ito, ay sabihan daw siya nito or si Sylvie. Dinagdagan pa ulit ni Rudius yon at sinabi na siguraduhin itong mag-toothbrush paggising at bago matulog. At alalahanin daw nitong maligo. At gawin daw nito yung homework nito. Naging akala mo isang nag-aalalang nanay si Rudius at ang daming pinaalala nito kay Norn. Sa uli, kitang-kita ang pag-aalala ni Rudius sa dorm life ni Norn. At dyan nagtatapos ang videong ito. Sa tingin nyo, magiging okay lang kaya talaga si Norn sa kanyang dorm life? O tamo Rudy, nadamay na ako sa'yo, nag-aalala na rin ako? Makakakuha kaya ng bagong mga kaibigan sa Norn doon? Write your comments down below. Kung gusto mo pa ng iba pang anime at manga reviews, huwag kalimutang mag-like and subscribe para maging updated ka sa mga susunod na bagong videos. At kung gusto mong mapanood ang lahat ng mga anime series na nire-release namin, ay check mo lang sa playlist tab on the YT app. Oni-chan?